Magpatuloy sa ating ngayon sa devotion. So yung series natin ngayon? Breakthrough! So doon po tayo magpapatuloy sa series natin ngayon is Breakthrough. So ang title ng devotion po natin is Faith Unlocked. So ano ba ibig sabihin ng Faith Unlocked? So bago tayo magpatuloy sa ating devotion, manalangin po lang tayo saglit. So iupo muna natin ang ating mga ulo at tayo manalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat, muli po maraming salamat po sa umaga na to, Lord, na pinagtitipon-tipon niyo pa sa inyong bahay sa bayan, Lord. Lord, hinihingin po namin yung inyong guidance po, Lord. Lord, pakabuksan niyo po ang aming puso at isipan, Lord. Kung inais po kayong iparating sa amin, Lord, yayin lamang po ang aming gagawin, Lord. Lord, naway kami may maintindihan sa ngayong devotion na to, Lord, at naway mabusog po kami lahat dito, Lord. Lord, ito kami sa tangan sa Panginoon Jesus. Amen. So, ano nga ba ibig sabihin ng Faith Unlocked? So, ang sinasabi po dito, ang Faith Unlocked ay nangahulugan ng pagbukas, paglago o pagpapailalim ng pananampalataya ng isang Kristiyano sa ating Panginoong Jesus, no? So, ayun, ipinapahiwatig nito na maaaring magkaroon siya ng bagong kaalaman, mas matibay na pananalig o espiritual na kaliwanagan na dati ay hindi niya naunawaan o natanggap. So ayun, ibig sabihin na maaari din ito na mahulugan sa taong malaya na nakapagkinig na siya ng salita ng Diyos, no? Tapos ayun, mula sa kanyang pagdududa ng dati, hindi niya pa naunawaan yung di ba, yung hindi pa niya narinig na nawaan pa yung salita ng Diyos, yan yung So ayun, nagkaroon siya ng realization na eto pala yung maging manual ng buhay ko is yung pagbabasa ng Bible araw-araw. So doon na po yung ma-unlock yung faith natin o kaya yung pananalig natin sa Diyos, no? So ayun, pupunta na po tayo sa ating verse. Babasahin po natin sa Jeremiah 29:11. So babasahin ko na lang po dito. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyong ikakabuti. Ito ay mga planong magdulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen. So, bagamat ang talatang ito na nakailang ulit na sa atin nakailang ulit na natin siyang napakinggan, nananatili itong isa na nakaangklat sa ating buhay sa tuwing nagsisimula tayong mag-alinlangan sa kabutihan o presensya ng Diyos. Bihirang mangyari ng mga plano, ginagawa natin ng eksakto tulad ng ating ng mga iniisip, no? So gayon pa man, narito ang pangako ng Diyos sa atin na siya ang may hawak ng mga plano para sa ating buhay. Hindi na natin kailangan gumastos ng enerhiya sa pag-aalala tungkol sa bawat sandali na hinaharap. Ang mga planong ito ng Diyos para sa ating buhay ay inalaan upang matiyak na mayroon tayong buhay na puno ng kasaganaan at pag-asa. Amen po ba, church? Amen! So ayun, pupunta na po tayo sa ating second verse. Ito po ay mababasa natin sa Isaiah 43:19. So babasahin ko na lang rin po dito. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito ay nagaganap na. Hindi mo pa ba nakikita o makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. So ano ba ibig sabihin nito? Itong verse na ito ay nagdemonstrate na that we should never count God out in bringing beauty of brokenness and miraculous paths through wilderness, seasons, and deserts and life. So alam ng Diyos ang landas sa hinaharap at alam niya kung kailan ang tamang panahon upang ilabas ang kinakailangan pagpapala. Ang bagong bagay na iyon upang baguhin ang buong landas ng ating buhay habang nagdudulot ito ng kaluwalhatian sa Kanya, di ba? Ang bagong bagay ay nasa abot tanaw, ang landas sa ilang at ang ilog sa disyerto. Pagtiwala lamang tayo sa Diyos at nakalaan ito para sa ating mga biyaya na
na kanyang ibibigay. So, mag-ano lang tayo, kailangan natin ng patience. So, hindi naman sa lahat na i-pray natin sa Lord na di ba, hingi lang tayo ng Lord, bigyan mo ng ganito, bigyan mo ng ganito. Hindi lang tayo mag-pray na puro sa sa paghingi, no. Kailangan natin magpasalamat rin kung meron ginawa ni Lord sa buhay natin, no. Tapos yun, ang sinasabi po dito, bago natin maabot ang walang hanggang pagpapala ng langit, kasama niya na siksik, liglit, at umaapaw. Amen po ba, church? So, pupunta po tayo sa ating isa pang verse na Ephesians 3, verse 20. So, sinasabi ko dito, sa kanya na makagawa ng higit pa kaysa sa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. So, sinasabi po dito, ano ang gagawin ng Diyos kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya, no? Ito ay patuloy na gumagawa sa inyo na pamamagitan ng kapangyarihan ng banal ng Espiritu upang lalo kang lumagos sa inyong pananampalataya. Amen po? Ang Diyos ay lumampas sa mga marka ng imagination ng mga tao upang ikilala ang kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang anak, kundi tulad ng inaasahan at iniisip natin bilang iniligtas sa pamamagitan ng biyaya at ang ginawa niyang mga anak sa kanyang simbahan. So pupunta po tayo sa ating last verse, Joshua 1:9. So sinasabi po dito, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang inyong loob. Huwag kang matakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat ako si Yahweh na inyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen po ba, church? So ang sinasabi po dito, ang bahagi ng pagiging matatag at ng mabuting tapang ay nahulugan ng pagtitiwala sa Panginoon bilang ating tunay na pinagmumulan. Amen. Pinagmumulan ng lakas. So sa kaso po ni Joshua, so sinasabi po dyan, wala sa kanya ang lahat ng mga sagot para sa hamon ng kanyang mga sa hinaharap niya. Nung ipinayuhan siya ni Lord na magpapatuloy pa rin na kumilos sa kanyang pananampalataya sa Lord. So ayun, tulad ni Joshua, bihira nating makuha ang lahat ng sagot sa ating mga personal na prayer, di ba? Yung hinihingi natin sa Kanya. So ayun, nung ipinangako ng Diyos sa atin na kapag bumaling tayo sa Kanya para sa patnubay, magtatagumpay tayo. Amen po ba, church? So ayun, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at nakakaalam ng lahat. Na sa Kanya ang mga sagot at lakas na kailangan natin harapin ang anumang hamon na nasa harapan natin. Siya ay kasama ni Joshua. At tulad ni Joshua, siya rin ay makasama natin. Walang iba kundi ang Diyos na Panginoon Jesus. So ayun lamang po, church. Ayun lamang ang ating maiksi na devotion sa ngayon. Glory to God. Ayan, praise God!